Ito na nga mga kababayan, Senador Rodante Marcolita hindi na nakapagpigil pa at binanatan itong isang news anchor mga kababayan. Hindi man pinangalanan ni Senador Rodante Marcolita itong isang babaeng news anchor mga kababayan, pero kilala na natin kung sino yan. Kaya pangalanan na natin. Itong si Karen Davila mga kababayan, binanatan ni Senador Rodante Marcolita. Kung bakit mga kababayan, bago tayo magbigay ng reaksyon, ito panoorin muna natin ito. May pipikit ang ating mga mata, meron din iba pa na mga ahensya din ng gobyerno, Sen. Sa ngayon, ito yung mukha ng korupsyon. Opo. Nakasentro ngayon yung mukha ng korupsyon. Talagang litaw na litaw ang mukha. O yan, opo. Isip-isipin mo na. Saan ka naman nakakitang, akala mo sasabihin niyang ganyan river walling, sabi niya, no? Nakalagay sa report nila, completed. Yan, nako. August 2. Okay, January 1, 2025. Complete documents, opo. Isip-isipin, nagkaroon ng program of work. May plano. Opo. Nagbidding. Yan. Nag-award. Meron pang notice to proceed. Nako. Pagkatapos may report pa yung QUA, yung quality control ito. Pagkatapos meron pang inspection. Yan. Pumirma pa yung Commission on Audit. Naka-20% mobilization, etc. Pagkatapos nakolekta yung pera. Pagkatapos walang project. Nung hinahanap mo yung proyekto, na saan po dito? Pagkatapos ngayon, sino ba yung contractor nito? Hindi mo ba hanapin yun? Sino ba nagpanukala ba niyan? Bakit nagkaroon ba niyan? O di kukunin mo yung papel. Sino ba yung masugid na nagpanukala na kumuha kunwari ng pondo para maitayo yung multo na yan? Yun ang hindi naman. Kailangan tuntunin mo sa dami ng mga yun. At ang masakit dyan, Sen, ito pa isang masakit, dugdagan ko na sakit niyang bagay na yan. Nung hindi nakita, parang wala akong nakita. Hindi, sige, kasusunod na taon, pondohan ulit natin panibago. Kaya yung ang tawag nun, restated funding. Yun, hindi nga nakita nung una Doblehin pa Nakatatlong ulit na doble nga po, Sen Di ho ba? Kasi nga, sabi nila, hindi nakita napalusutan natin Ayun. Ulitin nga natin. Gawa tayo ulit. Perfectin natin. Na-perfectin, di ba? Opo. Ayan. Hanggang sa lumitaw ngayon. Sino bang mag-aakala naman na yung Blue Ribbon Committee, ibibigay nila sa akin? Nako, ikaw, iniisip mo ba yung gano'n? Ako simula pa lamang, di pa simula ang eleksyon Sen itinalaga ko na kayo dyan Hindi, wala kang naniniwala na mananalo ako. Nakita mo. Sila po yun. Nakita mo ba yung isang, anong tawag doon? Broadcaster ba yun na babae? Ay, Nakakaawa yung broadcaster na yun Totoo. Hanggang ngayon po, mukhang hindi pa niya matanggap sa kanyang sarili. At meron pa siyang kapares ng kanyang pananaw din, Sen. Yung si Boy DVD. Yung nakunan ng fake DVD dyan sa may Congressional Avenue na hanggang ngayon, bakit to? Sino ba yung Boy DVD? Kinalaho nila yan. Ang pangalan nata, Liamas. Tanong mo nga kay Saito kung alam niya. Kapag si Risa, tanong mo. Ano ba sabi? Kasi sinasabi niya, bakit daw parang selective kayo? Parang pinipili nyo lang? Bakit yun at yun lang daw atang na pagtutunan nyo ng pansin, Sen, ng Blue Ribbon Committee? Napanood mo, sinabi niya? Parang yun po ang yun po ang lumalabas din. Ako, iniwasan ko na manood doon sa mga yun kasi wala namang magandang sinasabi sa inyo yun Bakit naman sinabing selective? Kasi nga ron daw po, parang ang dating doon sa kanyang sinasabi ay mga opisyalis lang daw po ng DPWH ang inyong tinitignan. Di parang yung broadcaster na babae. Yun, napanood ko yun Kaya nga magkasing tono sila, Sen Kaya kung magsalita pa naman yun, akala mo tumatakbo, hindi mo maintindihan, di ba? Subukan mo tumatakbo ka, nagsasalita ka, humihingal ka. Pagka yun nagtatanong, humihingal Kakapusin ka ng hininga nun, Sen. Kapag ako'y nakikinig doon, ako ang napapagod Nakikinig lang ako, pagod ako Kaya ayaw kong pakinggan yun Ganun mo ba? Ang sabi niya, bakit ang DPWH lang? Mariusip ng mga tao ito, sabi ko. Nag-umpisa pa lang ako din. Unang hearing niyo pa lang po, Sen Unang hearing pa lang ako. Alam ba niya kung gaano kalawak
Alam ba niyo kung gaano kalawak ang multong kinakaharap ng ating bansa? Ang problema sa ganyang mga tao, lalahatin ko na sila, mga ganyang puri ng tao. Yung mga ganyang sariling kaisipan. Mapa-broadcaster ka, o kung ano man, basta ganyan kayong mag-isip. Pati vlogger, marami din ganyan. Pagka ganyan kayong mag-isip, talagang wala na akong magagawa sa inyo. Hindi naman kayo abogado kasi. Ang abogado kasi, bago magsalita, nag-iisip. Itong mga ito, nagsasalita, hindi nag-iisip. Ganyan yung mga yan. Mayroon po yung paglalarawan yan, Sen. Paano ka mag-iimbestiga nang hindi mo muna ilalatag? Kumbaga sa korte, sasabihin ng korte sa'yo, Counsel, you need to lay the predicate. Hindi pwedeng hindi ka mag-lay ng predicate. Siyempre. Ilalatag mo muna. Isa-isa mo ngayon. Ba't kaya ka? Saan ka naman nakakita ang mga ganyan na? Ang gusto ata sa unang araw pala, ipatawag din na lahat ng mga... Wala naman kasi silang direksyon na magtanong nagtatanong lang sila sang-ayon doon sa kanilang nalalaman. Hindi ko kayo papatulan. May iksi ang mga kukotin nyo. May diferensya pa ang mga ulo nyo, kaya hindi ko kayo papatusin. Kaya alam mo, hindi... May iksi yung kukotin. May diferensya. May diferensya na itong si Karen Davila, mga kababayan, ha? Si Senador Rodante Marcolita yung nagsabi niyan. Hindi ako nagpapa-interview sa mga yan Bagay, yung babae na yun, ng broadcaster, hindi ako interviewin doon kahit anong mangyari. Sa nervyos niya siguro. yun ang tingin nyo, Sen. Kahit anong mangyari talagang hindi siya magtatangka na... Sinubukan ko nang magparating sa kanya na... Pakisabi mo nga sa kanya, ako, na-interviewin naman niya ako. Kasi ang nakausap ko, isa sa pinakamatalik niyang kaibigan. Okay. Matalik na kaibigan kasi yung sasabihin ko na ang totoo, sangayon doon sa kaibigan ko, tinulungan siya na yung anak niya ipagamot sa Taiwan. Kasi magkaibigan sila. Kaya sabi niya, peanut yan. Sabi niya, hindi pwedeng hindi niya ako, mapagbigyan. Ayan tuloy, Karen Davila, nabunyag tuloy yung sekreto mo. Walang kaibahan ito si Karen Davila, mga kababayan, sa mga taong bumabatikos din kay Senador Rodante Marcolita dahil hinahanap yung pangako daw nung eleksyon nitong si Senador Rodante Marcolita, yung 2,000 mga kababayan na libre para sa kuryente. Hindi ka agad-agad mararamdaman yan kasi gagawin pang batas yan. Yan ang intindihin natin. Pari-parehas ng mga utak itong mga ito. Ang iikli nga ng mga kukuti ng mga ito ayaw kay Senador Rodante Marcolita. Ito, patuloy natin ito. Sige, Kako, sige. Try mo Kako. Pangiti-ngiti ako Ako, pagdating sa akin, tama ka kung ayaw na. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Yung mga yan, may mga sakit. May mga sakit yan. Ano po sakit? Gusto lang nilang tanungin yung gusto nilang tanungin. Ayun. Kaya paikot-ikot lang sila sa isang subject matter. Na akala nila nakagagawa sila ng mabuti sa bansa. Hindi sila makakapaglahad ng objective. Hindi kagaya natin. Kung ano yung tama, yung nag-discuss natin. Siyempre po naman. Diba? Wala tayong kikilingan. At yung taong bayan, taga-subaybay natin, magsasabing, tama, mali, di ba? Hindi kasi natin kinukupo yung kaalaman sa di ba? Isip-isipin mong mulat-mula pa Bakit nanalo yan? Nakakita ka ba naman ganyan? Broadcaster ba yun? Parang, anyway. Hindi kaya, kasi ganyan, sabi naman nung kausap. Hindi nga 2.8 million lang sila Ganun. Bakit may pinipilit niya yung kanyang gustong mangyari? Para panatilihin niya sa kanyang sarili na siya ang tama, na sa kanyang panukat, hindi ako mananalo. Akalain mo magtiwala siya sa sarili niyang pag-iisip. Tingnan mo nangyari ngayon. Yun na nga. Nagmukha siyang tanga ngayon, hindi ba? Totoo po. Pwede ko na sabihin sa kanila ngayon lahat. Minsan kasi naman yung pagkakamali, madali naman tanggapin At ngayon, yung mga ini-interview niya, ngayon, bahala sila. Magpa-interview kayo sa tanga. Yun ang pinakamasakit sa lahat. Wala akong ospital dun Yun nga mga kababayan, tinawag ni Senador Rodante Marcolita na tanga. Itong si Karen Davila, totoo din naman talaga yan mga kababayan. Kasi nga, bakit ba
nasabi noon nitong si Karen Davila na bakit nanalo yan. Parang hindi makapaniwala itong si Karen Davila, mga kababayan, na nanalo ito nga si Senador Dante Marcolita. Kasi akala niya, ganun lang kadami itong Iglesia ni Cristo. Tanga talaga. Bakit kinukuhaan niya ng base ang dami ng Iglesia ni Cristo? Ay, akala ba ni Karen ay yung Iglesia ni Cristo lang ang gustong manalo o bubuto kay Senador Dante Marcolita? Napakadaming relihiyon, mga kababayan. Yung mga Katoliko, mga Sabadista. Ako Katoliko ako, mga kababayan. Hindi naman ako yung Iglesia ni Cristo. Pero number 1 ko sa balutayang si Senador Rodante Marcolita. Kaya tama lang talaga na tinawag na tanga itong si Karen Davila nitong si Senador Dante Marcolita. Yun ang dito lang muna, no? At bago tayo magtatapos, ay mag-shoutout lang muna tayo, shoutout tayo kay sinong shoutout natin dito? Shoutout kay Romeo Villanueva. Shoutout na rin kay Pastor Trubias. Shoutout na rin kay Ma'am Edisa Borby, kay Ma'am Bergie Verheligius ng Pulilan, Bulacan, sa kanyang mga apo, si Coco, si Dion, si Yuri at saka si Sagi. Shoutout na rin kay Olivia Goltiano. Shoutout na rin kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Mibilin Balikaw ng Ilocos Norte. Shoutout ito sa may bandang baba. Nabubulol na naman ako. Shoutout kay Jilmar Curada. Shoutout kay Rosalita Ignacio. Shoutout na rin kay Miyong Kubi. Shoutout kay Pampi Diculin. Shoutout na rin kay Dante Piris, kay Patrice Yumisa. Shoutout kay Jodel Ruyo at kay Jiram Punin. Yun ang shoutout na rin kay si Sarah Vlog. Sarah Vlog, maraming salamat, ha. Sarah Vlog. Yung bumabatikos, siya yung may bahong itinatago. Yun ang dito lang muna. At once again, this is Rondy TV mo. Ingating lahat. God save the Philippines.